Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Ako nga pala si Nomer at sa videong ito, susubukan kong sagutin ang ilan sa mga madalas na itinatanong sa akin tungkol sa mga dinosaur. Binasa ko yung mga komento ninyo at namili ako doon ng mga fact o frequently asked question. Ito yung palagi ko na lang nababasa sa comment section. Ang tanong, meron na bang nahukay na fossil ng dinosaur sa Pilipinas? Tanong ni Marilu Tejano at ng iba pang mga manunood. Simple lang ang sagot dyan. Meron pong dinosaur sa Pinas at madalas nakasuot sila ng barong at nagtatrabaho sa Malacanang. Yung mga dinosaur kasi, sila yung mas pinalevel up na version at mas gahama na version ng mga buwaya. De, biro lang. Pues, Marilu Tejano, simple lang ang sagot dyan. Hanggang ngayon, wala pang nahuhukay na buto o fossil ng dinosaur sa Pilipinas. Wala tayong fossil ng T-Rex, Triceratops at mahabang leeg na sauropods. Iyan ay dahil sa wala pa namang Pilipinas noong panahon ng mga dinosaur. Yung lupa kasi ng Pilipinas o landmass ay nakalubog pa sa ilalim ng dagat noong panahon ng dinosaur. Ganito yan. Ayon sa aking nakalap na impormasyon, 50 milyon taon na ang nakalipas nang magsimulang umangat yung lupa ng Pilipinas galing sa ilalim ng dagat. Noong panahon ng 50 million years ago, matagal nang naubos ang mga dinosaur dahil sa pagtama ng asteroid sa ating planeta. Kaya nung lumitaw na yung Pilipinas sa dagat, wala ng mga dinosaur. Para lang din sa karagdagang kaalaman, ang kontinente nung panahon ng mga dinosaur ay tinatawag na Pangaea. Kung ngayon kasi, magkahiwalay ang mga kontinente. Noong panahon ng dinosaur, magkakadikit yung Asia, Africa, Europa at Amerika. Tinawag nga itong supercontinent Pangaea kasi sobrang lawak ng lupa na yan. Pero sa paglipas ng napakahabang panahon, unti-unting naghiwalay ang mga lupa na to hanggang sa mabuo ang kontinente na kilala na natin ngayon. Pero hindi na tayo magtutuon pa ng atensyon sa Pangaea kasi sakop na yan ng geology o yung pag-aaral sa mundo. Basta, ang ibibida ko lang muna ngayon ay tungkol sa mga dinosaur. Ito ang magandang tanong ni Lordegis TV. Kuya Nomer, kung ang Pilipinas ay lubog sa dagat milyong daang taon na ang nakaraan, meron ba tayong maaaring mahukay ng mga fossil? Yun nga, di ba? Gaya ng sabi ko kanina, walang dinosaur sa Pinas, pero hindi naman ibig sabihin nun wala ng fossil sa ating bansa. Gaya na lang ng nahukay ng mga scientists sa Oriental Mindoro noong taong 1940. May natuklasan kasi silang fossil ng ammonite na tinatayang nasa 120 million years na ang tanda. Etong araw marahil ang isa sa pinakamatandang fossil sa Pinas. Yung ammonite mga sinaunang kabibe na namuhay sa dagat bago pa dumating ang mga tao. Doon naman sa kuweba sa El Nido, Palawan, merong nahukay na buto ng tigre na binansag ang Palawan Tiger. Posible daw na yung buto na yon ay may edad na 600,000 taon. Patunay yan na noong unang panahon, ang Pilipinas ay naging tahanan ng mga tiger. Noong taong 2014 naman sa Rizal, Kalinga Province, merong buto ng rhinoceros ang nadiskubre ng mga scientist. Nasa 700,000 taon na daw ang tanda ng buto ng rhino na kanilang nahukay. Yung pinaka-nakamamangha para sa akin merong nadiskubring buto ng Stegodon o yung lahi ng sinuunang elepante sa Solana, Cagayan noong taong 2020. Naku, buti na lang at wala ng Stegodon sa Pinas. Kasi kung buhay pa sila, baka sila yung tigasira ng mga bahay kubo na nakatira sa probinsya. Pero ang astig nun, di ba? Biruin mo yon. Yung mga sinuunang Pilipino, nakasabay nilang mamuhay sa ating bansa yung mga tiger, rhinoceros at elepante. Ang galing, di ba? Susunod na tanong galing kay Jessel 1998. Kuya Nomer, paano po nalalaman ng mga scientist ang kulay ng dinosaur? Wow! Alam mo, sa totoo lang ito yung pinakamahirap na tanong na maski mga scientist mahirap makakuha ng tamang sagot. Paano mo nga malalaman ang kulay ng dinosaur base lang sa kanilang kalansay? Buti na lang at noong taong 2010, nakahanap ng paraan ang mga siyentipiko para malaman ang eksaktong kulay ng mga dinosaur. Alam mo kung paano? Yan ay sa pagsusuri ng pigments ng kanilang fossil. Ang pigments ay ang maliliit na bilog na nagbibigay kulay sa balat o maski balahibo. Gaya ng pulang ibon,
Meron silang pigment na carotenoid. Pareho sa pigment ng kulay ng karot, kaya pareho silang kulay pula o orange. Ganon din sa itim na parte ng balahibo ng ibon. Meron itong pigments na melanosomes, pareho sa balat ng tao kaya may maitim na kutis. Yung melanosomes ang parehong pigment kung bakit maitim ang ating buhok at ang ating mata. Kapag mataas ang pigment ng melanosome sa balat, pwedeng maging maitim ang balahibo ng dinosaur. Ang bawat pigments ay naglalabas ng magkakaibang nanometers at ang bawat nanometers na yon ay may taglay na iba't ibang kulay. Kumbaga, kapag nakita ng mga scientist ang pigments ng balat o balahibo ng namatay na hayop, pwede na rin nilang matukoy ang kulay nito nung nabubuhay pa sila. May mga fossil kasi na maski yung tekstura at pagkayari ng balat ng dinosaur bumabakat sa lupa at nagmamarka sa fossil. At yung mga pigments na yon ang sinusuri sa microscope para malaman ang kulay. Gaya ng dinosaur na Anchiornis. Nang sinuri ang fossil ng balahibo nito, natagpuan na sagana ito sa melanosomes, yung pigment na kulay itim. Kaya nung kinulayan ng mga scientist ang Anchiornis, naisipan nila na kulay itim ang katawan nito, merong konting puting balahibo. At yung feather nito sa ulo, kulay pula. Base yan sa pigment na nakita nila sa microscope. Kaya nung nabubuhay pa ito, malamang ganito raw ang eksaktong kulay ng Anchiornis. Ganon din ang fossil ng Microraptor. Merong balahibo ang fossil nito na nahukay ng mga paleontologists. Kaya nung sinuri nila ang pigment nito, nadiskubre nila na kulay itim rin ang buong katawan nito dahil tad-tad raw ito ng melanosomes pigment sa katawan nito. Ang galing, no? Nabigyan nila ng tamang kulay yung dinosaur. Simula nang madiskubre ng mga siyentipiko ang tamang pagkakakilanlan sa kulay ng mga dinosaur, unti-unti na rin nabigyan ng tamang kulay ang ilan sa mga lahi nila. Gaya na lang ng Sinosauropteryx na kulay kahel o orange pala ang kulay. Posible na ginagamit nila ang matingkad na kulay para makatawag pansin sa kanilang nililigawan. Bukod sa kulay, natukoy rin ng mga eksperto kung mabalbon ba yung dinosaur gaya ng Eutyrannus. Ang fossil kasi nito ay nagtataglay ng balahibo na may haba ng 8 pulgada. Kaya nung nabubuhay pa ang Eutyrannus, para daw itong mabuhok na T-Rex. Yun nga lang, hindi lahat ng dinosaur fossil ay may bakas ng pigment sa balat, kaya karamihan sa mga dinosaur ay hindi pa rin natin matutukoy ang kanilang tunay na kulay. Malay mo, makulay pala talaga ang mga T-Rex, kaya hindi sila nakakatakot tignan. Malay mo lang, di ba? Para sa huling tanong galing naman kay Vincent Paulo Zafranco. Hello Kuya Nomer, paano po nalalaman ng mga scientist ang tunay na itsura ng mga dinosaur? Salamat po sa pagsagot. Ito naman ang tanong kung ano ang tamang itsura ng katawan ng dinosaur. Medyo komplikado yun dahil paano mo nga naman malalaman ang itsura nila base lang sa buto? Gaya ng bungo ng tao. Pare-pareho lang ang bungo nating mga tao pero magkakaiba ang itsura ng tao. Di ba? Napansin nyo ba yun? Magbibigay ako ng halimbawa ng kalansay tapos hulaan nyo kung anong hayop yun. Example number 1. Kung titignan mo yung bungo, meron itong matutulis na ngipin kaya iisipin mo na mukha silang delikadong hayop. Pero ang hindi nyo alam, yan ay bungo ng giant panda. Yung panda, hindi sila delikadong hayop at kawayan lang ang kinakain nila. Pero yung bungo nila parang kalansay ng mabangis na halimaw. O ito, example number 2. Diba, mukha yang kalansay ng nakakatakot na maninila? Kung gagamitin mo yung imagination mo, baka ganito ang isipin mo na itsura ng ulo nito base sa matutulis nilang ngipin. Pero, diyan ka nagkakamali. Yan kasing kalansay na yan galing sa hippopotamus. O diba? Ang cute nila at hindi naman sila mukhang alien. O ito, example number 3. Kaya mo bang hulaan kung anong hayop ang may ganitong kalansay? Pag ginamit mo ang imahinasyon mo, baka isipin mo na buto ito ng mabangis na predator. Pero ang totoo, buto lang yan ng zebra. Itong mukhang alien, parang unggoy lang yan. At ito naman, hippopotamus. Ang tawag dyan, shrink wrapping.
Kapag sinabing shrink wrapping, yung buto o fossil ng dinosaur, parang pinapapayat natin. Kaya nga shrink at wrapping kasi nagiging maskulado at mapayat yung hayop base lang sa kalansay nila at hindi na natin naisip na mataba pala sila. Gaya ng fossil ng T-Rex. Kapag nilagyan natin siya ng balat at muscle, ganito sila kapayat at maskulado. Pero ang totoo, mas malaki ang tsansa na baka mataba ang mga T-Rex. May teorya pa nga na baka sobrang taba raw ng T-Rex gaya ng mga manok. Dahil dyan, maraming scientists ang gustong patunayan na mataba talaga ang mga dinosaur. Gaya na lang ng kalansay na ito na may mahabang leeg. Akala mo kalansay ito ng raptor, pero ang totoo dyan, kalansay yan ng mataba at cute na penguin. Kaya naisip ko tuloy, posible kaya na yung mahabang leeg ng sauropod matataba sila nang nabubuhay pa sila? O diba? Ang cute pala ng mga dinosaur kasi ang chubby nila. Siguro, hindi na natin malalaman pa ang tunay na itsura ng ibang dinosaur kasi matagal na silang naubos. Pero sa pag-usad ng makabagong teknolohiya, unti-unti na nating natutuklasan ang mga bagay tungkol sa dinosaur na dati misteryo lang sa atin. Kung meron ka pang katanungan tungkol sa mga dinosaur, paki-comment na lang sa ibaba at susubukan ko yung sagutin. At kung marami ka namang natutunan sa ating kwentuhan, pues, dapat kang mag-subscribe sa FTP channel. Ang channel na ito ay ginawa para sa mga manonood na mahilig tumuklas ng bagong kaalaman tungkol sa mga hayop at dinosaur. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Connor Prince. Hello rin kay Kyle Anthony Varon. Belated happy birthday kay Daphne. Maligayang kaarawan kay Joven. Advance happy birthday kay Zach Kenji V. Bendoy. At kina Zed Raven, Zian Rachel, Mami Chanavi at Daddy Reynaldo Boyo. Maraming salamat sa inyong panonood na. See you guys on our next video. Bye-bye! Hello mga ka-FTP! Ako si Nomer at nagpapasalamat sa inyong panunood. Kung nagustuhan nyo ang video ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the subscribe button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!